Unahin ang isa muna? Biglang natigilan si Simang. Nanginginig ang kanyang mga labi habang inuulit ang apat na salitang yon. Hindi na siya nag-abala pang makinig sa mga ingay mula sa loob ng bahay. Bagkus ay napabulong sa sarili. Paano na si Evelina at si Shera? Parehong sariling anak niya ang dalawang bata. Kahit sinong piliin niya sa sandaling ito, hindi siya makakatakas sa matinding paghihirap ng kanyang konsensya. Ganon ang sinabi ng mga kidnapper. Ano pang magagawa natin? Umiling si Alfonso, waring may itinatagong bagay. Buti na lang at si Douglas sa isang manugang na hindi masyadong pinoproblema ang tao. Isinaalang-alang niyang kalagayan ni Evelina at pinili siya para sa atin. Pero hindi pumayag si Mr. Bustamante. Pinili ni Douglas si Evelina? Sa isang iglap, parang may pumailan lang na ingay sa ulo ni Simang. Nanghina siya at napasandal sa dingding. Hindi makapaniwala matapos siyang mailigtas sa ospital. Minsan niyang naisip na maaring may mga lihim na namamagitan kina Evelina at Douglas. O baka naman nagkamali lang siya ng pag-unawa. Ngunit ngayong nasa harapan na niyang katotohanan, walang takip, walang paligoy-ligoy, hindi na niya kayang lilangin ang sarili. Kawawang Shera, anong kasalanan ko para mangyari ito? Umiiyak na sabi ni Simang. Awang-awa siya sa kanyang bunso. Huwag kang umiyak, hindi mo ba nakikita kung gaano kagalit si Mr. Bustamante? Nanginig si Alfonso, agad na tinakpan ang bibig ng kanyang asawa at bumulong sa kanyang tenga. Kailangan nating iligtas ang isa kina Evelina at Shera. Dahil nakapili na si Douglas, sundin na lang natin siya. Matandang hukluban ka. Alam kong kinakahiya mo si Shera. Mahinang lumuluha si Simang habang hinampas ang balikat ng kanyang asawa. Ngunit sa huli, hindi niya nagawang manindigan at labanan ang desisyon. Habang pabulong silang nag-uusap, sa hindi kalayuan ay narinig ni Melchor ang kanilang usapan. Inis siyang napailing habang nag-iisip tungkol kay Shera. Mabigat ang pakiramdam niya. Sa kanyang dibdib, umaasa siyang madadala ni Eros sa dahas si Douglas. Bagamat hindi pa niya lubos na nakikilala si Shera, natutunan niya ng tignan ito ng may kakaibang paggalang dahil sa ugali nito. Bilang kaibigan man o bilang lalaki, ayaw niya na may masamang mangyari dito. Naniniwala siyang ito ang karapat-dapat na maging ginang ng pamilyang Bustamante. Ilang sandali ang lumipas sa gitna ng mabigat at malamig na atmosfera. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng villa. Mula sa loob, lumitaw ang matangkad at maringal na figura ni Eros. Ang kanyang gwapong mukha ay walang bakas ng emosyon at tahimik siyang lumabas. Bawat hakbang ay puno ng dignidad. Si Melchor ang unang lumapit at nag-abot ng puting panyo gamit ang dalawang kamay. Sir, dahil sa paalalang yon, parehong napatingin sina Simang at Alfonso sa mahabang daliri ng lalaki. Laking gulat nila nang mapansin ang matingkad na bakas ng dugo sa kanyang kamao. Sa gitna ng pigil na paghinga ng mag-asawa, walang pakialam na kinuha ni Eros ang panyo at marahang pinunasan ng kanyang kamay. Tawagin ang doktor mula sa lumang bahay. Opo, Melchor, manatili ka. Itinapon ni Eros ang panyo at sandaling natigilan, bumigat ang kanyang titig. Walang pag-aalinlangan niyang inuutos. Dalhin siya lang. Ang kinikilala ng mga kidnapper, hayaan siyang pag-isipan ito. Tawagan niya ako kung kailan siya handa. Pero kung hindi pa niya kayang mag-isip ng maayos, huwag mo siyang palalabasin kahit na sandali. Naintindihan mo? Opo sir, huwag kayong mag-alala. Dahil sa insidenteng ito, hindi maiwasang mahuli si Eros sa party. Si Marlene, sa kanyang nakakabighaning pulang bestida, ay kapansin-pansin sa karamihan. Perpektong kanyang maingat na ayos at ang kanyang kaakit-akit na kagandahan ay matagal nang umaakit sa mga mata ng mga kalalakihan sa silid. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya makuha ang atensyon na lalaking nais niyang mapansin siya. Sa tabi niya, si Maverick ay nakabihis din ng 3 pirasong suit na angkop para sa okasyon. Kasabay nito, nagbago rin ang kanyang aura at ang Vacheron Constantine na relo sa kanyang pulso ay kumikinang ng bahagya sa ilalim ng ilaw. Na makita niyang dumating si Eros, mas mabilis pa siyang lumapit kaysa kay Marlene. Inabot niyang isang baso ng alak sa lalaki at may makahulugang ngiti ng tanungin. My future brother-in-law. Bigla na lang nawala ang mabuti kong alagad at hindi na makontak ang kanyang telepono. Alam mo ba kung saan siya nagpunta? Si Marlene ay isang hakbang na nahuli at sakto lamang ang pagdating para marinig ang sinabi ni Eros. Kinidnap si Shera, kaya hindi pa rin siya makontak hanggang ngayon. Pagbabalita ni Eros kay Maverick. Ano nangyari?
Kunot nung tanong ni Maverick habang nakatingin sa nagulat din si Marlene. May balita na ba? Hindi problemang pera, ang mahalaga kung sino magdadala nito. Ininom ni Eros ang alak sa kanyang baso bago nagpatuloy. Una, hindi maaaring maging bahagi ng pamilya Bustamante ang taong yon. Pangalawa, hindi maaaring isang profesional. Kapag napansin nilang may kakaiba, maaaring maging masyado silang maingat at magkaroon ng mas malaking gulo. Baka mapahamak si Shera. Kagat-labing tumingin si Marlene sa mga sosyalistang nandoon na halatang naakit sa presensya ni Eros. Kahit na siyang pinakamaganda sa kanilang lahat, alam niya kapag nagsawa na si Eros sa kanya, wala nang halagang kanyang kagandahan. Naaalala niyang malamig na pagtrato nito sa kanya nitong mga nakaraang araw, kaya kinakabahan siya. Bigla siyang nagsalita. Eros, bakit hindi na lang ako ang pumunta? Sa pagkarinig nito, hindi lang si Eros ang nagulat kundi pati na rin si Maverick, na para bang biglang hindi na nila siya nakilala. Palagi kong dinadamdam ang nangyari kay Miss Shera noon, mahinhing sabi ni Marlene matapos pag-isipan ng kanyang mga salita. Matamis siyang ngumiti at lumapit kay Eros, saka mahigpit na kumapit sa braso nito. Tingnan mo, hindi ako kabilang sa pamilya niyo, hindi rin ako professional at lalo nang bilang isang babae, mas malaki ang tsansa na hindi ako paghinalaan ng mga kidnapper. Tila may iniisip si Eros at hindi kaagad sumagot. Samantalang si Maverick ay labis na nagulat. Hoy, ang weird naman. Paano mo naiisip yan? Kuya, sagot ni Marlene habang kinikindatan siya na parang isang batang naglalambing saka mahinang bumulong kay Eros na tila nahihiya. Ayaw ko malungkot si Eros. Kung may magagawa ko para sa kanya, handa akong gawin ang kahit na ano. Narinig ito ng isang lalaki na napadaan kay napabagal ang kanilang lakad at maingat na tinignan si Eros na may halong pagkainggit. Napaisip si Maverick at napagtanto niya na may hindi pa tapos na alitan sina Marlene at Eros. At ito marahil ang paraan ng kanyang kapatid upang itamang kanyang pagkakamali. Ngunit bilang isang kuya, hindi niya matanggap na ipagsasapalaran ng kanyang kapatid ang sariling buhay. Ganun pa man, nais din niyang makabalik si Shera ng ligtas. Matapos mag-isip sandali, nagdesisyon si Maverick at nagsabing, kalimutan na natin si Marlene, ako na lang ang pupunta. Kahit na lalaki ako, wala naman akong lakas pero mas matalas ang isip ko kaysa sa mga profesional. Kapag may nangyaring hindi inaasahan, makakaisip ako kaagad ng solusyon sa pinakamaikling panahon. Hindi kuya, kunot noong tutol ni Marlene habang iniisip kung paano nagawang makuha ni Shera ang loob ng kanyang kapatid. Sa kanyang isipan, gusto niyang mamatay kaagad si Shera sa kamay ng mga kidnapper. Pero sa labas, kailangan niyang magmukhang balisa at nag-aalala. Ikaw ang magmamana ng pamilya Argiles sa hinaharap. Kung may mangyari sa'yo, paano ko ipapaliwanag ito kina mama, papa, lolo at lola? Ngumiti si Maverick na may kumpiyansa. Kita ang kanyang dalawang pangil na parang tigre. Huwag kang mag-alala. Hanggat hindi mga internationally wanted criminals na may matataas na IQ ang mga kidnapper, kaya kong bawasan ang panganib. At syempre, hindi ako magpapakabayani ng walang kapalit. Kailangan ko ring makuha ang benepisyo para sa pamilya natin. Tila inasahan na ni Eros ang sasabihin nito kaya tumango siya ng bahagya. Sabihin mo, iwan mo sa akin ang sitwasyon ni Shera pero dapat kayong magpakasal ni Marlene sa loob ng 3 buwan. Kalma ngunit matigas ang tono ni Maverick. Ang dati niyang mapaglarong ngiti ay nawala, napalitan ng seryoso at matatag na ekspresyon. Nasa alanganing sitwasyon ng pamilya Argilas ngayon at kailangan namin ng isang katulad mo bilang kakampi. Bukod pa dyan, ang pagpapakasal sa pamilya namin ay bahagi na ng plano mo noon pa man. Ang ginagawa ko lang ay pinapabilis ang kasal mo. Sa ilang salita pa lang, alam na ni Maverick na hindi pangkaraniwan ang relasyon ni Shera kay Eros. Ngunit hanggang saan ang koneksyon nilang dalawa, isa itong bagay na kailangan pang pag-usapan. Alam niyang kailangan balansin ng sitwasyon, hindi niya maaring labanan ang dominasyon ni Eros. Ang pinakamagagawa niya ay magdagdag ng gatong sa apoy at pabilisin ang mga pangyayari. Kung sakaling tumanggi si Eros, Kuya, napalunok si Marlene at mabilis na sinulipan ng reaksyon ni Eros. Bagamat mahina sa labanan, bihasa si Maverick sa pagbabasa ng sitwasyon. Isang kakayahang hindi matutumbasan ng mga profesional. Kung ikukumpara sa panganib na harapin niya, ang pagpuwersa kay Eros na pakasalan si Marlene. Sa lalong madaling panahon ni isang kapalit, nang higit pa sa sulit. Lalo na't ang nararamdaman niya kay Eros ay hindi lang isang simpleng kasunduan. Sa harap ng tahimik ngunit puno ng pag-asang tingin ni Marlene, bahagyang sumikit ang madilim na mga mata ni Eros. Malamig ang ekspresyon, alam niya may katuwiran ng sinabi ni Maverick, pero sa kasamaang palad, hindi siya kailanman nagpapadikta. Nakita ni Maverick ang pag-alinlangan ni Eros kaya ngumiti siya at nagdagdag ng panghuling matinding pangungusap.
Alam ko marami kang koneksyon at hindi naman kailangan akong gumawa nito. Pero sa ganitong kaikling panahon, kung gusto mong matiyak ang kaligtasan ni Shera, makakahanap ka ng masangkop kaysa sa akin. 2 araw pang lumipas. Sa itinakdang oras, dumating si Maverick sa bahay ng pamilya ni na Shera. Pagpasok niya sa sala, bumungad sa kanya si Douglas na may pasa sa muka. Halatang kagagaling lang sa bugbog. Huminto siya, may nakakalokong ngiti sa labi. Nakapulupot ang mga braso sa kanyang dibdib habang pinapanood ang kaguluhan na para bang nag-e-enjoy sa eksena. Wala siyang balak ipagtanggol si Douglas. Ito palang inutil na asawa ni Shera. Sabi ni Maverick saka tinitigan ng gusto si Douglas. Hindi sumagot si Eros. Sa halip nakapako ang malamig at matalim niyang tingin kay Douglas. Dahan-dahan niyang ginulong ang manggas ng kanyang damit at isang madilim na enerhiya ang bumalit sa paligid at isang halatang banta ng paparating ng karahasan. Lumingon si Douglas at dumura ng dugo. Puno ng puot ang kanyang tingin kay Eros. Mariin niyang pinangudngud ang kanyang mga ngipin bago sabihin, "Pumapayag ako." Sa loob lamang ng 2 araw na sunod-sunod na pambubugbog, ang natamo niya na pagtanto niya na tunay na nakakatakot ang kanyang tiyuhin at mukhang papatayin talaga siya nito hanggang sa magbago ang kanyang isipan. Ngunit bilang isang tagapagmana ng pamilya Bustamante, ang kahiyang ito ay hindi lamang nagdala ng takot sa kanya kundi pati na rin sa matinding galit. Pagkatapos ng pangamba, para sa kanya ang lahat na magaganap ay isang laro lamang sa pagitan nila ng kanyang tiyuhin. Wala itong kinalaman kay Shera o kay Evelina. Magaling, mahusay, palakpak ni Maverick habang umupo sa harap ni Douglas na may nakakalokong ngiti. Si Shera ay mahusay sa maraming bagay, pero hindi masyadong magandang kanyang panlasa sa pagpili ng lalaki. Mukhang kailangan kong tulungan siyang pagandahin ng kanyang emotional intelligence. "Sino ka?" Nakakunot ang noo ni Douglas habang nakatingin sa banyagang lalaki sa kanyang harapan. Kahit na sa ganong kahabag-habag na sitwasyon, hindi nakalimutan ni Douglas ang mukha ng lalaking ito. Mabilis niyang inukit sa kanyang isipan ang itsura ni Maverick. Determinado siyang maghiganti dito balang araw. Ngumiti si Maverick at walang pakialam na pinakilalang sarili. "Ako ang mahal na guro ni Shera. Ako mismong lalabas para dalhin siya pabalik ng ligtas." Tinuro niya sarili at nagpatuloy. "At siya nga pala, ako rin ang kuya ni Marlene, 26 na taong gulang. Walang kasingtahan, kasalukuyan naghahanap ng girlfriend. Baka may mairekomenda ka." Namumuong ugat sa noo ni Douglas, hindi niya matanggap ang biro ng lalaki. "Ikaw rin palang isa sa mga lalaking naakit ni Shera." Tinaas ni Maverick ang isang dalirit iwinagayway ito sa ere. Nagkusang loob akong mahulog sa bitag. Ang salitang naakit ay hindi masyadong angkop para sa isang matinong babaeng tulad ng asawa mo. Masyado siyang mabuti para lapastanganin mo. At dahil dyan, deserve mo pala talagang mabugbog. Habang mas kalmado si Maverick, lalo namang nagngit-ngit sa galit si Douglas. Nangangatog na tumayo si Douglas. Hinablot ang kwelyo ni Maverick at handa nang magsalita ng masakit ng mga salita nang biglang tumunog ang phone sa ibabaw na mesa. Sa isang iglap nakatutok ang atensyon ng lahat sa sala sa isang direksyon. Bahagyan ng laki ang mga mata ni Eros at sa matalim niyang tingin napaatras si Douglas habang nagmamadaling sinagot ang tawag. "Douglas, kumusta ang paghahanda ng pera?" Tanong mula sa kabilang linya. "Saan ang lugar ng palitan?" Tanong ni Douglas sa kidnapper. "Diretso kang kausap, Mr. Bustamante. Magbibigay ako ng address at kailangan makarating ang taong magdadala ng pera sa loob ng kalahating oras. Kapag nakumpirma naming mag-isa siya at wala siyang problema sa identity niya, saka namin sasabihin ang susunod na gagawin. Siya nga pala, aling babaeng gusto mong ipalit?" Dumating ng pinaka-critical na sandali. Dahan-dahang itinaas ni Douglas ang ulo niya. Pinipigilan ng takot na gustong sumabog mula sa kanyang dibdib. Sa nanginginig ngunit tusot malupit na ngiti, malinaw niyang sinabi ang bawat salita. Si Evelina ang gusto kong kapalit." Tila nagulat ang nasa kabilang linya sa kanyang sagot. "Ayon sa kagustuhan mo." "Okay." Kasabay ng tunog ng pagsasara ng tawag, sa sumunod na sandaling mabigat na napabuntong hininga si Maverick. Habang pinapanood si Douglas na lumipad pa atras. Bumangga sa malaking dekoratibong florera sa background wall. At nawalan ng malay habang duguan ang ulo. Sa parehong oras, hindi mapigilang manginig ni Shera. Nang marinig niyang walang alinlangang binanggit na lalaki ang pangalang Evelina, tila nagyelo ang kanyang dugo at bumulusok ang kanyang puso sa kawalan.
Talagang si Douglas pa rin. Kahit sa ganitong sitwasyon, alam na alam kung paano ipaparamdam sa kanyang pagkadismaya. Kahit sa ganitong pagkakataon, ang kabit pa rin ito ang pinili ng lalaki. Mataas ang kilay na tinignan siya ng Crow. May halong pangungutya at awa. Tinago nitong kanyang telepono at sinabi sa tinatawag na mouse eyes. Iiwan ko siya sa'yo. Huwag mo lang susobrahan. Alam kong ginagawa ko. Kayo nang bahala sa iba niyong gagawin. Padabog na pinalayas ni Mouse Eyes ang kanyang mga kasama. Tinaas ang kamay at malakas na sumampal. Ang kabilang kamay niya'y humawak sa sinturon at sa kanyang singkit na mga matang nagliliwanag na nakakatakot at malaswang intensyon, marami niyang sinabi, "Ikaw babae ka, paano mo nagawang? Sinungaling ka, mukhang ayaw mo nang mabuhay." Namumulat na mamaga ang kalahati na magandang mukha ni Shera, habang ang kanyang mga pulso'y may bakas ng dugo mula sa kanyang desperadong paglaban. May takot na hindi niya maipaliwanag sa kanyang puso. Hindi ako talagang asawa ni Douglas. Lumayo ka sa akin at huwag mo kong hawakan. Sigaw niya kahit na nanghihina na siya, matigas pa rin ang ulo mo sa ganitong sitwasyon. Tinanggal ni Mouse Eyes ang kanyang sinturon at binalot to sa kanyang kamay ng may kasabikan at hinampas si Shera ng malakas. Sa kanyang pagkakabiting walang magawa, lumipad ang sinturon sa hangin na may tunog na parang pumunit ng hangin. Mabangis tumawang lalakit mula sa kanyang mga mata sa kasabikan sa pagpapahirap kay Shera. Sumigaw ka, huwag mo sayangin ang oras ko. Gusto ko marinig kung paano ka sumisigaw ng maganda. Naligas ang katawan ni Shera, nanginginig ang matindi. Napunit ang kanyang damit sa likuran at lumitaw ang isang malalim na sugat na dumugo agad. Sa tindi ng sakit kinagat niya ang kanyang labi. Kumalat ang kawalang pag-asa sa kanyang malinaw na mga mata. Ngunit hindi siya gumawa ng tunog. Narinig na niya noon ang tungkol sa mga lalaking tulad ni Mouse Eyes. Mga halimaw na nagtatamasa ng pananakit sa loob ng bilangguan. Sa isang taong tulad niya, mas mabuti na hindi mo siya makilala sa buong buhay mo. Kapag nahulog ka sa kanyang mga kamay, mahirap nang makatakas. At ang buhay mo, walang kasiguruhan. Paano ako malilibang kung hindi ka sisigaw? Nang hindi niya marinig ang inisahang hiyaw, dumilim ang mukha ni Mouse Eyes. Sinunggaban niya ng madiin ang baba ni Shera. Pinisilto na may panggigigil. Sige, tignan natin kung gaano katibay ang buto mong babae ka. Lumalim ang kanyang boses, puno ng pananakot. Tandaan mo ito, kapag nagbukas ka ng bibig, papatayin kita kaagad. Sa hindi masukat na sakit, tumagal na hindi alam kung gaano katagal ang isang pagpapahirap kay Shera. Halos luray-luray ng kanyang katawan sa labis na sakit. Sa labas ng lumang bahay na halos gumuho, nagsabay ang tunog ng umaandar ng makina at ang boses ng mga tao. Si Mouse Eyes na hindi pa rin kontento. Itinagong sinturong may bakas ng dugot lumabas upang tingnan ng matabang tupa na nagdala ng pera. Marahil upang lalo pang pagluhabain ang kawalang pag-asa ni Shara na mas pinili pang mamatay kaysa sumuko. Sinadya niyang wag isarang pinto bago umalis. Sa ganong paraan maririnig pa rin ng nangihinang si Sapphire ang pag-uusap sa labas. Sa bakuran tinulak pababa mula sa van si Maverick at napadapa siya sa tabi ng tumpok ng basura na may umalingawsaw na mabahong amoy. Sa loob ng bahay, pilit na huminga ni Shera gamit ang natitira niyang lakas. Nanginig ang kanyang mahabang pilikmata na parang pakpak ng paru-paro at sa konting natitirang pag-asa sa kanyang puso, pinilit niyang idilat ang kanyang mga mata at tumingin sa maruming bintana ng sinlit sa hindi kalayuan. Iniwan na siya ni Douglas sa ganitong pagkakataon. Pumasok sa isipan niyang anyo ni Eros at kasabay ng mapait na ngiti. Unti-unting naglaho to sa kanyang alaala. Sino pang handang iligtas siya? Sa labas ng bahay nakatayo sa hagdan si Mouse Eyes. Nakatingin pababa kay Maverick na mukhang pulubi sa kanyang kalagayan. Napangiwi siya at napasimangot. Bakit duguan ng batang ito? Parang siyang naaksidente sa sasakyan. Upang patunayang hindi siya isa sa mga profesional, kailangan nating gumamit ng pinakasimpleng paraan. Bumaba mula sa sasakyan si Crow at walang awa niyang sinipa ng malakas si Maverick. May malamig na tintong nakatitig sa kanya. Napakuyom sa sakit si Maverick. Medyo namilipit siya, basang-basa ng pawis ang kanyang chestnut na buhok at kahit ang kanyang likas na kaakit-akit na mukhay na papangit dahil sa tindi ng kirot. Napakapit siya sa kanyang dibdib at tiyan, isang likas na reaksyon ng isang karaniwang tao na hindi sanay sa labanan. Biglang napagtanto ni Mouse Eyes ang kanilang ginagawa at tumango. Nasa kamay na natin ng pera, narito na. Lumabas ang isang mga kasabwat mula sa loob ng sasakyan. Hawak sa pagitan ng kanyang mga daliri ang maputing card. Nasa isip ng lalaki itong password. Sino sa inyong kukuha kay Evelina?
Walang imik na tinanggap ni Crow ang utos. Tahimik siyang naglakad patungo sa isa pang bahay na hindi kalayuan sa kinalagyan ni Shera at marasang itinulak palabas si Evelina na mukha ng bangkay sa labis sa paghihirap. Sandali. Sa kabila ng matinding sakit na tinitiis, dahan-dahang tumayo si Maverick. Gamit ang katawan ng sasakyan bilang suporta, pinagmasdan niya ng mabuti ang tatlong lalaki sa harapan niya. Sinusuri ang bawat isa. Ibibigay kong password, pero bago yun, gusto ko na muna makita si Shera. May mapagkasunduan na silang plano ni Eros, pero ngayong kaharap na niyang tatlong ito, agad niya napagtanto na hindi magiging ganong kadali ang lahat. Bagamat mukhang pangkaraniwan ang tatlong lalaking ito, ramdam na ramdam niyang malamig at walang pusong aura ng isang senyales na madugong nakaraan at marahil isa o dalawa sa kanila ay merong antisocial na personalidad. Sa ganitong sitwasyon, hindi na siya maaring umasa ng kahit na anong panibagong plano. Ang tanging mahalaga ngayon ay makatiyak ang kaligtasan ni Shera. Matapos marinig ang kanyang kondisyon, nagpalitan ng tingin sina Mouseice at Crow. Ilang saglit lang, tila nagkaintindihan na sila. Walang sabi-sabing bumalik si Mouseice sa loob. Kinuha ang patalim at pinutol ang lubid na nakatali kay Shera. Buo ang kanyang ngisi sa mabagsik at malupit na ekspresyon. Binuhat niyang halos walang mali na babae sa kanyang balikat at paglabas ng bahay, tinapon niya ito pababa sa hagdan na parang sirang laruan. Bagsak si Shera sa harapan ni Maverick. Bumagsak na malakas ang lupa. Sa kabila ng lahat ng hirap at pang-abusong dinanas, hindi pa rin niya malimutan ang banta ni Mouseice. Kahit na sa pagitan ng malay at kawalan, hindi siya naglakas loob na gumawa ng ingay. Shera, tinitigan ni Maverick ang dating masiglang dalaga na ngayon ay mistulang walang buhay na manika. Nanikip ang kanyang dibdib at agad siyang lumuhod upang dahan-dahan na punasan ng dugo sa kanyang noo at pisngi. Ngunit gaan naman siya kaingat, patuloy lamang sa pag-agos ang dugo. Grabe ang awang nadarama ni Maverick para sa kanyang estudyante. Hindi niya mawari kung gaano kasakit ang pinagdadaanan nito ngayon. Ang payat nitong katawan ay labis na nabugbog at ang maganda nitong mukha ay namamaga. Anong klaseng taong kayang gumawa ng ganito sa isang babaeng walang kalaban-laban? Mabilis niyang inubad ang kanyang suot at saka itinakip ito sa babae. Hindi niya napigilang sumigaw sa labis na pagkadismaya. Hindi pa ba kayo nakontento? Natanggap niyo ng ransom? Bakit kailangan niyo pa siyang pahirapan ng ganito? Hindi na kayo naawa. Haha, ito lang naman ang personal kong hilig. Sino bang may kasalanan kung hindi ang babaeng tong saktong pasok sa panlasa ko? Tumawa si Mouseice sa walang sinseridad na nagpaumanhin. Sa totoo lang, napakabait ko na nga sa kanya. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang magpunta sa impyerno at tanungin ang 13 babaeng pinaglaruan ko noon. Kung hindi ko lang tinahi ang kanilang mga bibig, sigurado masaya silang magpatunay sa'yo ng aking kalupitan. Habang sinasabi niya to, hindi niya tinagong kanyang kasiyahan. Halatang pinagmamalaki niyang kanyang ginawa. Ang kanyang pagiging halimaw ay kailangan niyang ika-proud. Kahit pansamantala lang silang magkakasama, hindi na itagaw ni Crow ang kanyang pagkasuklam at napakunot noo. Napakababaw mong tao. Salamat sa papuri, sagot ni Mouseice habang pinagyayabang ang patalim sa kanyang kamay. Sige, mahining nga pa siya. Pagkasabi mo ng password, kunin mong babaeng yan. Kapag nakaalis na kami sa Maynila, hahanap kami ng lugar kung saan namin siya iiwan. Pwede mo pa rin siyang mahanap ng dahan-dahan. Hindi ko siya iiwan sa inyo. Mariing tumanggi si Maverick. Sinulya pa niya si Evelyn ang nanginginig sa takot ngunit mukhang walang pinsala. Ang babaeng yun ay buong buo pa. Mabilis siyang nagdesisyon. Iwan na lang si Evelyn na dito. Si Shera, isasama ko. Ikaw, napalaki ang mga mata ni Evelyn at umiling ng may awa sa sarili. Hindi naman niya nang sinabi ni Douglas. Bakit mo siya pinili para sa kanya? Ako ang piniling palayain ni Douglas. Hindi siya. Dahil nasa isip kong password. Nawala na halos ang guilt ni Maverick na mapansin niya na minsan di inalala ni Evelyn ang kalagayan ni Shera. Malamig niyang sagot. Buka kang walang malubhang sugat pero kung hindi siya magpaagang magamot, malamang mamatay siya. Kaibig-ibig siya pero anong kinalaman ko doon? Mariing hinigpitan ni Evelyn ng kanyang mga kamao, agad na nawalang kanyang paawang itsura at mabilis na nagsalita sa utos na tono. Tauhan ka ni Douglas. Ako ang magiging asawa niya sa hinaharap. Gusto kong isama mo ko kaagad. Walang emosyon na sinulyapan siya ni Maverick. Hindi ako utusan ni Douglas. Isa pa kabit ka lang niya, hindi ba? Dahil sa sobrang galit, hindi nakapagsalita si Evelina. Sa kanyang pagkataranta, napilitang siyang lumapit mismo sa mga kidnapper. Pahiram ng cellphone niyo. Hindi niyo siya kailangan. Kaya ko pa rin nasabi ng password ng cheque.
Sa basag niyang tinig bahagyang nanginig ang mga pilikmata ni Shera. Shera, naririnig mo ba ako? Muling binalik ni Maverick ang atensyon sa babae. Maingat ang inayos ang buhok nito sa noo. Gamit ang kanyang mga dalirit dahan-dahang pinunasan ang dumikit na alikabok sa mga pilikmata nito. Teacher, pumasok sa kanyang paningin ang matinding sikat ng araw. Napapikit si Shera bago unti-unting makilalang lalaking sumagip sa kanya. Ang dating masiyahan at marangal na Ginoo ay wala na. Ngayon ang suot nito'y punit-punit, ang katawan nito'y puno ng sugat gaya rin niya. Tinitigan siya ni Maverick na may habagat na pag-alala. Maingat ang bawat kilos nito. Hindi man lang inisip na punasan ng dugong bumalot sa sariling ulo. Masinuna siyang alalahanin ng lalaki. Dumating ba siya dito sa ganitong kaawa-awang anyo para lang sa kanya? Huwag kang matakot, ililigtas kita. Lumambot ang tingin ni Maverick at masayang kinurot ang maliit na ilong niya. Huwag ka munang magsalita. Pagbalik natin, saka na natin pag-usapan ng lahat. Samantalang ilang metro ang layo, nakuha na rin ni Evelyn ang phone na gusto niya. Ngunit kahit na ilang ulit niyang tawagan, walang sumasagot.